Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Lumabas na ang warrant of arrest para kay Langgay. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Pinuntahan ni Lilet at Bonnie si Nanay Chato sa kulungan para kausapin muli tungkol sa kaso na hawak nila. Sa hindi sinasadya, sa gitna ng pag-uusap nilang tatlo, ay biglang may tumawag kay Lilet. Nagpaalam naman si Lilet na sasagutin niya muna ito dahil tumatawag ang tinang niya na si Ces. Kaya naudlot ang pag-uusap nilang tatlo. Habang kausap ni Lilet si Ces, narinig ni Bonnie at Nanay Chato ang pinag-uusapan ng dalawa tungkol sa pagtatakip ni Ces sa anak-anakan niyang si Lilet. Narinig ni Nanay Chato ang sinabi ni Lilet kay Ces na bakit mo naman inaako ang kasalanang hindi mo ginawa kahit ako ang may gawa. Sumagot naman si Ces, dahil anak kita. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Gagawin ko ang lahat para pagtakpan ka. Kaya naman sinabi ni Lilet kay Ces, okay Tinang, alam ko na ang kasagutan sa lahat ng tanong ko. At napatingin siya dito kay Nanay Chato. Bigla namang umiwas ng tingin si Nanay Chato at bigla itong tumayo. Papasok na daw siya sa loob ng selda. Sinabi naman sa kanya ni Bonnie, hindi pa po tayo tapos, Nanay Chato. Dagdag pa ni Lilet, may gusto pa po akong itanong sa inyo. Aalis na sana si Nanay Chato, kaya sinabi ni Lilet, tama na po Nay, hayaan mo na pong palayain kayo ng katotohanan. Huwag nyo na pong pahirapan ang sarili nyo sa kasalanang hindi nyo namang ginawa. Sumagot si Nanay Chato, hindi mo ako naiintindihan anak eh. Kaya sinabi ni Lilet, sige po Nay, ilabas nyo lang po kung ano yung totoong nararamdaman nyo. Pinag-isipang mabuti ni Nanay Chato kung sasabihin niya na ba o aaminin na ba siya kay Lilet kung ano talaga ang totoong nangyari at kung sino ang totoong pumatay dito kay Carding. Maya-maya, sumagot na si Nanay Chato, ako lang ang pumatay sa halimaw na yon, wala nang iba. Kaya naman nagtinginan na lang si Bonnie at si Lilet sa pag-aakala na aamin na si Nanay Chato lahat ng katotohanan sa kanila. Kinabukasan, nagpunta ulit si Lilet kay Nanay Chato sa pag-asa na magsasabi na si Nanay Chato ng buong katotohanan. Binigay ni Lilet ang picture ni Langgay kay Nanay Chato. Pinarealize ni Lilet dito kung gaano kahalaga si Langgay at kung paano mabubuo ang picture ni Langgay. Sinabi ni Lilet, mabubuo lang po ang pictures na yan kapag nasa tabi ka na niya. At mangyayari lang po yun kapag inilabas na natin ang buong katotohanan. Kaya naman wala nang nagawa si Nanay Chato, kundi ang umamin kay Lilet at aminin lahat ng katotohanan dito. Sa wakas ay inamin na nitong si Nanay Chato kung sino talaga ang may kasalanan, kung bakit namatay ang asawa ni Langgay na si Carding. Kaya naman nagkaroon na nga ng kasagutan ang lahat ng gumugulo sa isip ni Lilet kung bakit ayaw ni Nanay Chato na isalang sa witness stand si Langgay dahil gusto ni Nanay Chato na protektahan ang anak niyang si Langgay dahil ayaw ni Nanay Chato na makulong itong si Langgay at sa wakas ay makakahinga na nga ng maluwag si Nanay Chato dahil may napagsabihan na siya ng totoong nangyari sa pagkamatay nitong si Carding. Natatakot lang at nag-aalala si Nanay Chato na baka makulong ang anak niyang si Langgay. Kaya naman nangako si Lilet at si Bonnie na gagawin nila ang lahat para hindi makulong ang anak nitong si Langgay. Pinaliwanag ni Bonnie at Lilet dito kay Nanay Chato na maaari silang umapila na hindi makulong si Langgay dahil sa kondisyon nito
at dahil buntis ito. At kukuha sila ng medical proof para kondisyon nitong silanggay. Natuwa naman si Nanay Chato dahil sa wakas ay nailabas na nila ang katotohanan na araw-araw at gabi-gabi niyang iniisip dahil hindi niya alam kung paano niya haharapin ang kaso.